Mamaging programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang mag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susunod. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay huling araw sa buwan ng Oktubre, taong kasalukuyan. Pero bago tayo pumailan lang, atin muna po itong sisimulan sa pagbibigay sa atin ng Bible verse mula po sa Bless Our Cups. Tanghali po sa lahat. Manalangin. Thank you, Lord. Father in heaven, we give you praise and we give you thanks for this time. Salamat po sa pangunguna ninyo at sa inyong banal na presensya na siyang manguna po sa programang ito ng Lingkod Bayan. Pagpalain niyo po ang lahat mula sa aming host, si Miss Flory, at ang lahat po ng kasama po dito. Marami pong salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung mga po ay tatalakayin natin ang patungkol sa power and blessing of prayer for our nation. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 2, no? Ito po ay mula kay Pablo. Ang sabi niya, I urge them first of all that requests, prayers, and intercession and thanksgiving be made for all men, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all men to be saved and come to the knowledge of truth. Pagpalain po ng Diyos sa kanyang salita. Salamat po sa katatapos nating barangay and SK elections kahapon. Ito po ay naging mapayapa generally. At salamat sa Diyos dahil marami pong nananalangin. At marami po ang nagbibigay ng suporta, syempre sa ating bansa, ang ating mga guro, ang mga volunteers po, at of course ang ating gobyerno, ang COMELEC po. Salamat sa Diyos sa kanyang salita dahil
tayo po ay naatasan bilang mga makabayan at na Kristiyano, tayo po ay nararapat na sumunod sa sinasabi ng salita ng Panginoon. That the priority of God, sabi kasi dito first of all, napakahalaga po na meron po tayong pag-unawa sa kapangyarihan at kahalagahan po ng pananalangin. Very important po that prayers and intercession with thanksgiving be made for all men and for all those in authority. So para sa lahat ng taong panalangin, para po sa ating gobyerno. Sabi po pag sinabing kings and all in authority mula sa ating presidente hanggang sa pinakamababang sangay na pamahalaan po ay ating ipag-pray lagi. Sabi mo kahit hindi mo kaano-ano, hindi mo kapamilya, hindi mo kaibigan, hindi mo kakilala, pero bilang Kristiyano po, nararapat lamang ho na ipag-pray po natin sila. Meron mang eleksyon o wala, may problema o wala na kinakaharap, may inflation o wala, no? Ano man ang kalalagayan ho natin mga minamahal, napakahalaga na tayo bilang mga Kristiyano, mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay mayroong concern and love for our nation. By how do we express our love for our nation? Of course, by praying and blessing our nation. So for everyone, ito kapartido mo, sinusuportahan mo, kaibigan nyo, wala tayong kinikilingan sa prayers. Ang prayer po is to be made for all men, para sa lahat ng tao. Yan po ang sabi sa Bible. At ano yung blessing nito? Meron po, yung blessing very quickly. When we are praying for our nation, ang sabi po, we will live a peaceful and quiet life. Sino ang may gusto po ng mapayapang buhay, matahimik na pamumuhay? Meron pong may gusto nito? I believe every one of us would like to have a peaceful, quiet life. And of course, sabi po, in all godliness and holiness, mapayapa na buhay. Of course, alam ko rin, nais nating masaganang pamumuhay. At yan po ay makukuha natin kung tayo ay nananalangin sa Diyos na buhay. At tinataas natin ang ating bansa sa lahat ng oras at panahon, sa ating personal prayers, sa ating mga Sunday worship, sa ating family prayer, sa ating church prayer time, tayo po ay sama-samang tinataas ang Panginoon sa kanyang luklukan. Maghari ang Diyos sa ating gobyerno. At hindi lang po yun, ang sabi rito, this is good, no? Another blessing po, nakakalugod sa Diyos, mabuti nakalulugod sa Diyos. At alam niyo po ba ang good news? Kapag ang Diyos ay natuwa, at tayo ay mananalanginin ng ating bansa. And we remember, instead of criticizing, we remember to pray and bless everyone in the government. God will be pleased. And you know what? The Lord will grant us favor and blessing. Even if you're not praying for it, God will bless us and grant us favor. Kaya po sa umagang ito, ang kalooban ng Diyos, tayong lahat ng mga Pilipino ay ipag-pray ang ating minamahal na bansang Pilipinas, lahat ng nasa gobyerno, lahat ng ating nasa PNP, lahat ng sangay ng gobyerno ay pinag-pray po natin. Kaya sa umagang ito, I pray and I challenge everyone that all of us will have the burden, the heart, and the time to pray for our nation. So remember the power and the blessing. Peaceful life, quiet life, blessed life, favorable life, and of course, this will please our God. This is good for us, and that will cause special blessing to come upon our nation. Kaya ho, sa umagang ito, dalangin ko na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng burden and heart to pray for our nation. Hindi lang ho, pag may okasyon, pag may eleksyon, no, kundi araw-araw, I challenge you. Do you want to have peaceful life? Then we'll keep our habit and that routine to pray for our nation. Bless everyone and remember to bless all kings and authority in the government. Mula sa national government, sa LGUs natin, ito mga bagong halal, pantayan natin sa prayer, watch and pray for everyone in the government so that we can live a peaceful and quiet life in all godliness and holiness ng bawat isa ay magkaroon ng banal na takot sa Diyos at maglingkod ng tapat sa Panginoon anumang kapamaraanan inilagay ng Diyos ang bawat isa sa kanyang posisyon. Kaya sa oras na ito, tayo po'y manalangin para sa ating bansa at ang challenge ko, every one of us na nandito ngayon, na nakikinig po sa Lingkod Bayan, we can serve our country by praying for our country always. Shall we pray together now? Thank you, Jesus.
Our dear Heavenly Father, we give you praise and thanks for your presence in our midst. As you have said in your word, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst, O Lord. Kaya po sa oras na ito, Panginoong Diyos, aming tinatanggap at aming ipapamuhay namin, susundin ang iyong salita na prioridad po ninyo ang ipanalangin ang aming bayan, ang aming bansang Pilipinas na minamahal, ang lahat ng nakaupo sa gobyerno, mula sa aming Pangulo, sa aming gabinete, sa lahat ng sangay ng gobyerno, sa lahat ng mga barangay mula Luzon, Visayas, Mindanao, tinataas po namin ito. Ang iyong banal na Espiritu po, ang kumilos ng malaya sa aming bansa, hipuin ang lahat ng aming mga government officials at maglingkod ng buong puso sa ikalulugod na iyong pangalan at ayon sa iyong kalooban. May banal na takot sa iyo, may katapatan mula sa puso na paglilingkod na ginagawa ito bilang pagsamba sa inyo at bilang pasasalamat dahil pinagkatiwalaan sila ng bayan at higit sa lahat, kayo po ang humipo at naglagay sa kanila sa posisyon. May they remember, Lord, that all power and authority comes from you. And thank you, Lord, for your blessing upon our nation. In Jesus' name, everyone say, Amen and Amen. God bless all po at magandang tanghali sa bawat isa. Okay, maraming salamat. Yan po ay si Pastor Ramitas Ramos, Life Coach and Head Coordinator, Pasig City. Headed by Bless Our Cups Head, Pastor Renato Paraan. Okay, ang palatuntunang itendog sa atin, Republic Gas Corporation with office address at Emiliano F. Soriano Jr., Malabon City. Busy po, no? Yung aking mga co-anchors. Yung dalawa kong co-anchor, no? Busy, no? Pero syempre, nagbibigay galang po tayo. Isang magandang umaga sa District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas, at kay Police Brigadier General Wilson C. Asueta, EPD District Director, at syempre sa ating Chief PNP. Bago ko ihatid ang ating mga pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District, nais ko munang i-congratulate, no, ang lahat ng ating mga otoridad, lahat ng mga nangalaga sa peace and order, sa kaligtasan, sa kalusugan, at sa kapayapaan. Congratulations to each and everyone. Sabi nga may mga ilang insidente, election-related incidents, pero sa kabuuan po ay mapayapang na isagawa at natapos. And congratulations to all who won this election. Siyempre, special mention ko yung barangay kapitan namin. Congratulations kay Kapitan Gide De Jesus ng Barangay San Jose, Morong Rizal. This time, atin pong ihatid ang pag-uulat mula po sa Northern Police District, mula po kay Patrolwoman Deborah Alfar. Okay, mukhang si Patrolwoman Alfar is not ready. Well, 15 minutes after 12 o'clock. Siyempre, bukas naman ay meron tayong isa pang napakalaking pinaghahandaan ng ating mga otoridad. Lalo na ang bawat isang Pilipino. Isulat mo okay, this time, atin mo nang ipasok, no? Yung report ng Eastern Police District mula kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Pasok. Naging matagumpay ang
Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 dito sa buong Metro East. Dahil ika-29 pa lamang na Oktubre ay nagpakalat na ng kapulisan sa mga eskwelahan na pagdadausan ng botohan o voting precinct sa mga syudad ng Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan. Nagtalaga na ng mga police assistance desk upang nang sa ganon ay maaga pa lamang ay nararamdaman na ng taong bayan ang presensya at seguridad ng mga pulis ng EPD. Umaga pa lang sa mismong araw ng botohan, unti-unting dumadagsa ang mga botante para bumoto. Samantalang ang ating mga kapulisan ng EPD ay mahigpit na ang isinasagawang seguridad at pagbabantay upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng isinagawang halalan 2023 dito sa buong Metro East. Mula sa pagkuha ng mga ballot boxes at balota ng mga Board of Election Inspectors sa COMELEC ay tiniyak ng ating kapulisan sa EPD na ito ay maihahatid ng maayos sa kanya-kanya nilang polling precinct hanggang sa pagbalik nito sa COMELEC for canvassing at madeklara ang mga nanalo. Samantala, personal namang nag-ikot ang District Director ng EPD na si Police Brigadier General Wilson C. Asueta upang masigurado ang pagiging handa at alerto ng mga kapulisang naka-duty sa eleksyon. Natuwa naman ang mga mamamayan ng Metro East sa seguridad na ibinigay ng ating mga kapulisan at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. Samantala, sa naging operasyon ng EPD, 442,000 halaga ng shabu nasamsam ng bypass operation sa Pasig, babaeng suspect kalaboso. Sa ikinasang bypass operation ng mga tauhan ng Pasig City Police Station, Drug Enforcement Unit, Bangbang Police Substation at Station Special Weapons and Tactics Team, kulungan ang kinabagsakan ng babaeng drug suspect na ito matapos mahulog sa pain ng mga operatiba ng Barangay Bangbang sa Barangay Bangbang Pasig. Itinuturing na high-value target ang 29 anyos na suspect na kinilala sa pangalang alias Kukay. Sa nasabing operasyon, nasamsang na mga operatiba mula sa suspect ang isang knot-tied at isang heat-sealed sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang may timbang na mahigit kumulang 65 grams na nagkakalaga ng halos kalahating milyon. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Pasig PNP ang suspect upang harapin ang kanyang kaso. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa ng otoridad laban sa suspect. Samantalang nasa kustudiya na ng kinaukulang tanggapan ang mga ebidensya para sa kaukulang eksaminasyon at disposisyon. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny Midolor. Okay, maraming salamat. Yan po ang ating EPD PNN Police Reporter. This time, mula naman po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District, mula kay Patrolwoman Glazel Ann. Sa pagtutulungan at pagsisikap ng mga kinatawan mula sa Commission on Election at Northern Police District sa pamumuno ni Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, District Director ng NPD ay nagsama-sama upang isagawa ang Operasyon Baklas, isang inisyatiba sa buong bansa na naglalayong tiyakin ang isang patas at maayos na barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa pangunguna ni Atty. Mar Ann Gonzales, ang COMELEC team mula sa District 1 at Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, District Director ng NPD, kasama sina Police Colonel Ben Liner LKPD, DDO ng NPD, at Police Colonel Ruben Lacuesta, COP ng Caloocan. Layunin ng Operasyon Baklas na tanggalin at itapon ang lahat na illegal na nakapost na campaign materials sa Caloocan City bilang pagsunod sa direktiba ng COMELEC. Sa natapos na halalan, ang Northern Police District sa pamumuno ni Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, District Director ng NPD ay nagsagawa ng inspeksyon sa bawat voting precinct sa lugar ng Kamanaba. Ang hakbang na ito ay naglalayong tiyakin ang kaligtasan at integridad sa kakatapos lang na halalan. Muling pinagtibay ni Police Brigadier General Gapas ang pangako ng NPD sa isang patas at ligtas na proseso na binigyan diin ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan at pagtutulungan ng komunidad sa pagkamit ng layuning ito.
At top 10 most wanted person arestado sa bisa ng warrant of arrest matapos magsagawa ng joint operation ang DID at DSOU alinsunod sa pinaigting na manhunt operation kasama ang mga tauhan ng Bataan Marpsta at nagresulta sa pagkakaaresto sa akusado na si alias Junjun, 22 anyos, sa kahabaan ng Main Road, 1st Street, Barangay Cabcaden, Mariveles, Bataan para sa kanyang paglabag sa Section 11 ng Article 2 ng RA 9165 at pansamantalang ikukulong ang akusado sa DIDMD NPD Custodial Facility Unit na matatagpuan sa Langaray Street, Tagatagatan, Caloocan City. Mula naman sa Valenzuela, inaresto ang 4 na suspect kabilang isang CICL o Children in Conflict with the Law. Nasamsa mula sa kanila ang 62,040 pesos halaga ng hinihinalang marijuana na may kabuuan na timbang na 517 grams. Nakumpiska pa ang isang sumpak na may isang bala. Kinilala ang mga suspect na si alias John na 21 taong gulang, alias Paulo na 22 taong gulang at alias Joshua na 19 na taong gulang. Ang mga nakuwang ebidensya sa kanila ay dadalhin sa NPD Forensic Unit, Caloocan City para sa pagsusuri at ang kasong kriminal para sa paglabag sa Section 11, 12 at 15 ng Article 2 ng RA 9165 at RA 10591 in relation to Omnibus Election Code ay isasampa laban sa mga naarestong suspect sa Valenzuela City Prosecutor's Office habang ang isang menor de edad ay dadalhin sa WCPD para sa tamang disposisyon. At yan po ang mga nakalap namin balita mula sa Team MPD Kamanaba. Kaagapay mo, Patrolwoman Blazelan Esperanza. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Glazalan Esperanza. Ang balitang yan ay hindog sa atin ng Republic Gas Corporation, Emiliano F. Soriano Jr., Malabon City. Again, congratulations no sa lahat ng mga nanalo. Magandang tanghali kay Ma'am Kat. Ganyan din syempre, no? Nga pala, isang oras niyo po kaming makakasama dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamamayan in partnership with with Northern Police District and Eastern Police District. Syempre, headed by the author, the action man, Police Colonel Benliner Capili, DDDO, Northern Police District. Habang inaantabayanan natin any of my co-anchors, no? Si Police Lieutenant Colonel Salas or si Major Agmalio, no? Ngayon lang kasi nagsabi si Major Agmalio. Okay, congratulations sa sa team NPD, no. Ilang araw na rin na pinasyalan nila talagang inisa-isa, no, yung mga lugar na ay pagdarausan ng eleksyon, tinignan ng security. So congratulations sa buong Pilipinas na mapayapa po na nasagawa at natapos ang nasabing eleksyon. We have 25 minutes after 12 o'clock. Magandang tanghali kay Attorney Eric Valero, kay Attorney Bob Peg. Siyempre maraming salamat po para dito sa magandang tanghali kay Police Brigadier General Ernia ng Cybercrime Group. This time we're going to play the ABP of Marinduque City Police Station. Sorry. Marinduque Police Provincial Office. Marinduque Province consists of 6 municipalities and is currently spearheaded by our beloved and very supportive Honorable Governor Presbitero J. Velasco, Jr., Governor of Marinduque. Our police force is composed of 406 gallant and dedicated police personnel consisting of 31 police commission officers, 399 non-commissioned officers, and 36 non-uniform personnel.
spearheaded by Police Colonel Christopher D. Melcher as the provincial director. Our accomplishments include, but are not limited to the arrest of 4 persons with warrants of arrest in our campaign against loose firearms and surrendered to firearms. More so, aggressive and intense police operations were conducted like checkpoints, police visibility, visitations to establishments and vital installations, and many others to assure the Marinduque community of their safety and security. With this overall police operations conducted, our station able to retain for the past week of crime clearance efficiency of 100% and crime solution efficiency of 89.48%. This crime clearance and crime solution efficiency also resulted in various PCR activities with our advocacy support group and force multipliers, such as the Community Outreach Program, Cleanup Drive, Livelihood Training Program, and many others anchored in our Chief PNP5 focused agenda. As part of strengthening community engagement as the crime prevention strategy, with more or less 20 advocacy support groups and force multipliers who serve as a partner in all our endeavors. Their organization and mobilization are considered as one of our best practices, as they have organized the group since the year 2023, plays big role in keeping the province of Marinduque peaceful and a progressive one. Police Colonel Christopher Dominguez Melcher was born on July 26, 1975, in San Mateo, Isabela, married to the kind-hearted, generous, and lovely Maria Serena Salvador Melcher. He graduated with a Bachelor of Science in Criminology at La Salle College and a Bachelor of Science in Public Safety at the Philippine National Police Academy and belongs to Kabalakat class of 1998. He ascended from being a PNPA cadet to police colonel, equipped with different trainings, mandatory and special courses as follows: Close Quarter Battle and Police Intervention Course, PNP SAF Commando Course, Basic Aviation Security Course, Hostage Crisis Management Course, Airport Security Management Course, Basic Aircraft Counter-Hijacking Course, Suicide Bomber Prevention and Management Workshop, Advanced Counter-Hijacking Course, Operations Officer Management Course, Investigation Officers Basic Course, and Public Safety Officers Basic Course, and advanced courses to name a few, to further his learnings and expertise. He took a master's degree in Public Safety Administration at the Philippine Public Safety College, where he garnered the Gold Medal for Best Policy Award after finishing his Public Safety Officer Executive course and was conferred as such. In the Police Executive Service eligibility, he was previously assigned as OIC in different aviation security units of the Aviation Security Group until he was designated as the Chief NCR Aviation Security Unit, where he achieved numerous awards and recognition and where he formulated the recognized and well-known best practice, the Bisita Bicicleta, which enhances community rapport, relations and brings the police closer to the people. It also strengthens police visibility and police presence and an active anti-criminality campaign while promoting wellness and healthy lifestyle among the PNP. It also paved the way to being named as Police Relations Medal Awardee. For noteworthy accomplishments in the field of police community relations, he was also a PNP Commendation Medal Awardee for having demonstrated exemplary efficiency and devotion to duty in a supporting capacity during the successful conduct of an AIA Interagency Drug Interdiction Task Group Controlled Delivery Operation, PNP Efficiency Medal Awardee for eminently meritorious and invaluable service rendered during the incumbency of Police Lieutenant General Cascolan as the Task Force Commander, Administrative Support for COVID-19 Task Force ASCOT, a PNP Heroism Medal Awardee for the noteworthy acts of heroism above and beyond the call of duty as a frontliner of the JTFCV Shield, a PNP Heroism Medal Awardee for noteworthy acts for contribution to the Team PNP Bayanihan Fund Challenge. He also received a special award during the 120th service anniversary in recognition of his exemplary dedication and exceptional accomplishment in organizing the aviation security units and CR COVID-19 response and mitigation. Numerous awards and commendations were also given to him. Medalya ang Kasanayan, Medalya ang Pagtulong sa Nasalanta, Medalya ang Papuri, Medalya ang Kagalingan, Medalya ang Paglaban sa Manliligalig, Medalya ang Ignayang Pampulisia, Medalya ang Kadakalan,
Medalya ang paglalingkod sa Santo Papa at medalya ang mabuting us all. He has been serving the PNP organization with pride and honor. For more than 25 years with his oath to serve and protect in the service of the Filipino people. His priority is to prosper the 5 focused agenda of the Chief PNP, strengthening community engagement and involvement in crime prevention operations, and activities with the support of all the advocacy groups, NGOs, and stakeholders, a dedicated, trusted, and well-mannered police commissioned officer, and indeed, loved by all that became his subordinates. His kindness and diligence exude to all. Now, he is one of the valued and respected provincial directors of the 2nd Peaceful Province. The heart of the Philippines, the province of Marinduque, Police Call Christopher Dominguez Melcher. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Okay. Inyo pong napanood ang AVP ng Marinduque Police Provincial Office. At this time, napakapalad natin at makakadaupang palad po natin ang Provincial Director ng Marinduque PPO. Pero sabay naming babatiin, I will just ask my co-anchor over there to say hi. Then, papasok natin yung ating panauhin. Police Lieutenant Colonel Connie Salas, my co-anchor. Hello po, magandang tanghali po sa lahat ng ating taga-subaybay ng Lingkod ng Bayan, kagapay ng mamayan. Okay. Medyo busy lang po. Okay. Oo nga, pero congratulations sa lahat ng ating mga alagad ng batas. And this time, atin na pong ipakilalang muli ang ating panauhin, ang layo natin, Marinduque. Makakasama po natin ang Provincial Director ng Marinduque Police Provincial Office, si Police Colonel Christopher D. Melchor. Magandang tanghali po, PD. With me is my co-anchor, Police Lieutenant Colonel Connie Salas, ang PIO po ng Northern Police District. Magandang umaga po, magandang tanghali po sa ating lahat na nakikinig dito sa Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ma'am Flory, magandang tanghali po sa iyo at si Lieutenant Colonel Salas. Mula dito sa Marinduque, kami ay bumabati po sa inyo ng magandang tanghali sa ating lahat. Okay, partner, batiin mo si PD, pinapasok natin kanina. Batiin mo, partner. Hello sir, magandang tanghali po sa inyo. Galing din po ako dyan sir sa Mimarupa, sa Oriental Mindoro. Okay. Siyempre, ang Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamamayan is authored by the DDO and PD Police Colonel Benliner Capili. At amin pong pasasalamat ang pagbibigay niyo ng pagkakataon sa amin na PD, na kayo ay makadaupang palad. Since napakarami pong paghahanda na ginagawa ng ating mga kapulisan, nais muna nating kumustahin, PD, yung katatapos po lamang, and congratulations sa lahat ng ating mga otoridad sa buong Pilipinas at sa lahat ng nangalaga,
ng ika nga seguridad, kapayapaan ng eleksyong nakaraan. So this time, nais po natin kumustahin sa inyong lugar, PD, ang katatapos po lamang na eleksyon. Higit po lalo yung mga reported na election-related incidents, kumusta naman po, mapayapa po ba, at no untoward incidents reported. PD? Yes, ma'am. Yung general assessment, overall assessment natin dito sa Marinduque, generally peaceful po yung nakalipas na election. At kinukuha ko na rin yung pagkakataon na to para magpasalamat sa mga partners natin. Yung COMELEC, yung Armed Forces of the Philippines, yung Coast Guard, yung DepEd, at iba pang mga force multiplier po natin. Kung wala sila, hindi natin makakamit yung zero incident ng in relation to election po ngayong yung BSKE 2023. Okay, partner, bago ka magtanong, nais muna nating alamin kay PD, no? Kung gaano ba kalawak ang Marinduque at ika nga, no? Do we have sufficient manpower para po matugunan yung pangangailangan ng ating komunidad? Yes, ma'am. Ang Marinduque po ay composed of 6 municipalities. At yung PNP po naman natin ay nasa 406 po. Plus may mga force multiplier tayo, yung agency ng yung DILG po at lahat ng national agency nandito rin po na tumutulong sa atin. So very sufficient enough po yung security forces natin dito sa Marinduque. Okay, the action man, would like to extend his congratulations si DDDO NPD po. Congratulations daw PD, Police Colonel Christopher Melchor from DDDO, Police Colonel Kapili. Partner, baka ikaw naman, may nais kang kumustahin kay PD? Hello sir, magandang tanghali po sir. Sinabi niyo na zero incident dyan sa inyong nasasakupan. Pero etong nagdaang election, meron pa po kayong mga unique challenges na masasabi ninyong na-encounter during itong pagbibigay natin ng seguridad, itong nagdaang election? May mga challenges po ba, sir? Mga challenges lang namin yung pag-travel ng mga balota sa mga island municipality, island barangays namin. Pero may support naman po yung Coast Guard na tumulong sa amin through yung mga boat nila na mag-transport ng mga balota sa mga island barangay po namin. Okay, partner, talagang mukhang napakapayapa at talagang ika nga maayos yung naganap na eleksyon diyan sa area ng Marinduque. Ang puntahan natin ngayon, partner, alam natin ay may bukas ay may napakalaking ika nga preparasyon o kahandaan na naman, not only tomorrow, alam natin sunod-sunod na ito. Ang ating undas, PD, no? Kumusta po ang Oplan Kaluluwa na ang kahandaan ng Philippine National Police? 100% na po yung kahandaan ng Marinduque Police Office. Kanina nga lang po, katatapos lang po yung emergency meeting namin ng PDRMO namin. Okay. Pinag-usapan po namin na lahat ng mga preparation, security preparation, saka yung pag-set up ng police assistance desk natin sa bawat munisipyo, saka yung action center natin dito sa probinsya para ma-address natin kung may mga problema tayong kakaharapin. Actually, ma'am, mayroon na kaming Go ahead. security center na nagmo-monitor. Nakabayas po kami, ma'am, lahat ng munisipyo. Wow, ang galing naman, Sa kabuuan po, PD, gaano po karami ang sementeryo diyan po sa area ng Marinduque? Mayroon po kaming public cemetery na 16,
Tapos meron kami isang private cemetery po. Okay, partner? Hello, sir. Lahat naman tayo sa PNP ngayon ay prepared dito sa UNDAS. Sa tingin niyo, sir, may magiging problema ba tayo when it comes dun sa yung influx o yung dami ng ating mga pupunta para itain yung pagdalaw nila sa kanilang mga mahal na iba? Sir? Ang kino-consider namin ngayon yung influx ng passenger na parating dito sa Malanacan Port, dito sa pier namin. So, meron na rin kaming nakadeploy na mga QRT saka yung police assistance sa hub natin doon sa port. Same din Okay. pala sa Mindoro pa. Go ahead, partner. Sir, sabi nga natin ay parang island yung ating di ba, sir? At ang ating port of entry and exit is din yung port sa Mindoro yung naging experience ko. So after nung UNDAS, ano naman po yung magiging challenge natin pag uwi nung ating mga sabi nga natin mga nagsidalaw dyan sa kanilang mga mahal sa buhay? Ano po yung sa tingin yung magiging problem natin? Or kung wala naman, ano po yung best practice natin during mga ganitong pagkakataon? Sa bukas po may ng port authority para masolusyonan yung kung madagdagan ng barko yung port natin. Yung regular na biyahe madagdagan kahit 5 lang siguro para hindi na tayo magka-problema sa pagbiyahe ng mga kababayan natin papunta sa kanilang trabaho sa Monday po. PD, ang biyahe po ba papunta dyan sa Marinduque is more on barko? Yes, ma'am. Pero mayroon tayong airport dito, pero non-operational siya nung nagka-pandemic. So mga small aircraft lang po ang nakakalapag po sa ating paliparan dito sa Marinduque. So talagang no other choice but kung hindi gamitin yung mga barko papunta diyan. And dahil sa haba ng holidays na sinasalubong ng ating mga kababayan, for sure pagkatapos ng holiday doon papasok ngayon yung yung volume naman ng mga kababayan natin na pabalik sa kani-kanilang trabaho at sa kani-kanilang mga lugar. So dito po hindi po lingid sa ating kaalaman na sa bawat sementeryo ang kahandaan ng ating mga kapulisan may prior na kahandaan din. May mga ilan PD kasi na areas nagbibigay na sila ng flyers yung mga hindi dapat na mga dalhin para hindi na makadagdag pa sa mga inaalagaan at minomonitor ng ating mga kapulisan. Sabi nga po lagi na lang nating sinasabi na sikapin natin na yung pag-iingat sa ating mga sarili ay magsimula sa ating sarili. Yes, ma'am. Bali, meron kami dito yung Bandilyo, saka yung information operation namin. Meron din po kaming dinidistribute kada barangay yung mga bawal po na dadalhin sa mga sementeryo like liquor, yung mga pointed objects, saka yung mga equipment o yung ginagamit sa malalakas na mag-sounds, mag-party-party sa sementeryo. So may po naming pinagbabawal po dito yun. Partner? Yun nga po, nabanggit ng sir. Ngayon sir, po namunta naman po tayo dun sa nakita ko dun sa inyong ADP kanina sir, na nakita ko yung magaganda yung proyekto at saka accomplishment sir. Ano po yung latest accomplishment ngayon ng Marinduque PNP na pwede nating ipakilala dito sa ating programa, sir, kahit yung mga best practice, accomplishment, hidden accomplishments? So, meron kami, ma'am, dito yung dalawang best practice, yung K5, yung kalalakihan kontra
karahasan sa kababaihan at kabataan. Yun yung Project K5 namin. Ang ina-address po nito yung prevalent crime namin dito, yung rape o yung mga inaabuso ng mga kabataan at mga kababaihan natin. Yun yung malaking impact sa ating probinsya kasi bumaba po yung krimen natin sa rape dahil dun sa project natin. Plus, yung isa pong naming best practice is yung bisita bisikleta. Ito yung na-adapt ng buong Pilipinas yung nung Holy Week, yung nagbibisita tayo sa mga religious sa mga simbahan, churches. Plus yung bisita bisikleta, may acronym ito na yung binibisita namin is barangay, yung institusyon, simbahan, tahanan at iba pa. Yun yung meaning ng bisita bisikleta. So malaking impact din to sa police presence namin. At the same time, habang nagpapadyak tayo, na-exercise din yung mga police natin. So may healthy lifestyle din na ibibigay sa ating mga police. Okay, ang tukuhan naman natin partner, no, since sabi nga natin yung kampanya natin na kontra droga, nais nating kumustahin din kay PD, higit sa lahat yung pinaka-latest and significant accomplishment nila, lalo pagdating po sa ating programa kontra droga. PD? Yes, ma'am. Hindi naman po lingid sa atin lahat na ang Marinduque po ay drug-cleared province. Wow. Since February 26, 2020. So, ang kwan na lang namin sa droga po is para ma-maintain po yung drug-cleared province namin. May mga activities po kaming ginagawa para ma-sustain po namin yung drug-cleared province namin. At the same time po, ma'am, at nagpapasalamat din yung Marinduque. At ang Marinduque rin po ay insurgency-free since March 26, 2019. So, minimal lang po yung krimen na nangyayari po dito sa Marinduque. Ang sabi nga po nila, pangalawang peaceful province po dito sa buong Pilipinas. Okay, nakakatuwa naman since 2019, samantalang yung Isabela ay meron na rin silang isang lugar na declared insurgency-free municipality. So this time nais nating kumustahin yung relasyon niyo po sa komunidad, PD. How you reach out with the community, na alam po natin na napakalaking bagay kapag ang ating mga kapulisan ay nagre-reach out sa komunidad. Yes po, ma'am. Regular po yung engagement natin sa community. Yung very active po yung ating PCR officer na si Police Lieutenant Colonel Manalo, Elmer Manalo. Siya ang in charge po sa ating community relation. Maganda naman po, saka suportado po tayo ng local government para sa mga outreach program natin, medical mission at iba pa po. Okay, partner? Nabanggit nga ni Sir kanina na sila drug-cleared province, and yung pagdating sa insurgent, rin sila, parang napakatahimik ng kanilang sabi nga natin, province. Sir, sa palagay mo, ano pa yung pwede natin i-contribute sa PNP para mapanatili natin itong dalawang sinasabi nga natin significant accomplishment ng inyong province, sir, ng inyong provincial office? Yung engagement na lang natin siguro sa community, yung relationship natin sa mga barangay officials, yung mga politiko dito sa Marinduque, at lahat ng agencies dapat mag-collaborate para
sa ikaka-maintenar ng ating drug-free sa drug-cleared province. Okay, we know for a fact that our authorities no are very sensitive, lalo higit dito po sa sa pag-handle ng mga cases ng minors. How do you cater such diyan po sa inyong lugar, PD sa Marinduque, ang ang pag-handle ng mga cases na involving minors, even if it's they are the victims or sila po yung involved? Yes, ma'am. Meron po tayong yung WCPD section. Siya po yung coordinate din po sa mga yung DSWD po natin. Actually, ma'am, meron tayo yung bahay silungan dito. Doon po dinadala po yung mga victim na minors saka yung mga biktima po ng mga rape victim po dito sa probinsya. Okay, partner, bago ka magtanong, meron akong nais kumustahin and siguro isabay mo na rin kay PD para tugunan tayo ni PD, no? Hindi po lingid sa ating kaalaman na PD na gamit din po, no? Sa pag-commit ng mga crimes ay ang social media, PD. Kumusta po sa inyong lugar sa Marinduque? Kumusta po yung ang nakikita niyong statistiko ng crimes committed using this social media or yung mga reported sa cyber crime po natin? So far, ma'am, wala pa kaming na-receive na mga cyber crime pero meron na kaming mga training sa mga personnel natin yung kung paano mag-imbestiga sa cyber crime o maghawak ng cyber crime cases. So yung mga, just in case may mga complaint regarding cyber, ma'am, is pinapadala po namin sa region kasi wala po kaming provincial office ng cyber crime group dito sa So wino-work up po namin na magkaroon po kami dito ng isang support unit na cybercrime unit or team, ma'am, dito sa Marinduque. Partner? Yun nga, sinabi kanina ni Sir na ang prevalent crime niyo, Sir, is more on rape. Hindi po ba, Sir, parang gender violence? Other than that, Sir, totally peaceful ba yung ating probinsya, Sir? Rather than dun sa mga gender violence or rape, other than that, meron pa ba tayong mga prevalent crimes na, Sir? Meron kaming medyo mataas din na konti yung theft pero ngayong month is bumaba po yung lahat ng nag-decrease po lahat ng crime natin sa against property. Okay, ang puntahan naman natin yung welfare and moral. Paano naman napapangalagaan, PD, no, yung yung ating mga tauhan diyan. Higit sa lahat, isa po sa kampanya no ng ating pamahalaan ay yung paglilinis sa hanay, yung drug testings na ginagawa. And at the same time, paano naman po natin napapangalagaan yung ang mga tauhan o ang mga kapulisan ng Marinduque? Meron po ba tayong mga projects para sa kanila? Dahil napakarami po sa 5 focus agenda ni Chief PNP, I know for a fact that it's one of the 5 focus is yung sa moral and welfare nila, PD? Yes, ma'am. Recently, ma'am, 100% na kami sa drug testing. Lahat ng tropa namin nakapag drug test na. So negative naman lahat ng result. Then mayroon po kaming regular Monday flag racing. Doon namin po ina-awardan yung mga nag-excel naming tropa o personnel. Nagbibigay po kami ng commendation, award. Tapos mayroon kaming medyo nahinto lang yung every Monday nagpaparapol tayo ng cash sa mga personnel natin na at least may pambili man lang ng nilang mga uniform o pandagdag na
allowance. Yun lang ang isang reward system namin dito sa Marinduque. And each and every one of them, of course, no, will be inspired dahil ika nga nararamdaman nila na ika nga sila ay kinakalinga. Yung tatak ng ating DDDO, no, NPD, ang mapagmalasakit. Sabi ko nga, ang bawat malasakit na nanggagaling, no, sa ating mga superior ay natutumbasan din ito ng tapat na serbisyo. Tama po ba, PD? Yes, ma'am. Okay. This time, nais natin kumustahin kay PD, no? Yung kanilang best practice. Any other best practice na gusto niyo pa pong ihatid sa amin, PD? Ito yung pinakaunang best practice namin once na nagkaroon ng krimen dito sa isla. Mayroon kami yung Upland Buyong o yung dragnet. Bali, magkakandak kami na ng immediately magse-set up na kami ng mga checkpoint sa bawat border namin para ma-cordon namin kung merong patakas na mga criminal dito sa Marinduque. PD, duyong is a Marinduquean word, duyong? Buyong, yes ma'am. Buyong, BU. Buyong. Okay, partner? Buyong. Partner? Anong meaning nun, sir? Anong meaning nun, sir? Yung buyong sa Tagalog. Parang cordon. Parang parang name siya na yung pag inactivate mo siya is mag-connect na yung bawat team para parang dragnet siya na Dragnet operation. Dragnet, okay. Sir, Okay. sabi nga natin, ngayon ang uso kasi is using social media to outreach people, sir. So, paano nila kayo ma-outreach, sir? Meron po ba tayong hotlines or Facebook page na pwede natin i-promote today, sir, para po sa yung mga tao natin dyan sa Marinduque, mas madali po tayong ma-reach out, sir. Yes, ma'am. Meron po kaming hotline every munisipyo. Mayroon din kami dito sa probinsya. Then mayroon din tayong FB page, email address, at meron din tayong regular na radio program po dito sa Marinduque. Wow. Marinduque News. May sariling radio program si PD. Sana all. Hindi, biro lang po. Na maganda po yun kasi ang sabi nga natin, island kasi, syempre iba rin po yung sa pagtawid, iba na naman pong radio station ng makakasakop nun yung signal bala. Kaya maganda po na initiated na meron kayong sariling radio program para po sa constituent nyo mismo sa isla. So sir, sir, sabi nga natin, labanan ngayon is social media, di ba sir? So, sabi nyo kanina, wala pa naman kayong reported na violence. Sabi nga natin, crime dun sa using social media. So, napakatahimik talaga ng lugar nyo kung tutusin, sir. So, in a simple word, sir, ano po ang masasabi nyo sa crime situation ng Marinduque? Sabihin nyo, yung crime situation dito sa Marinduque, minimal lang, bihira yung nagaganap na krimen. So, one digit lang kung sabihin natin, one digit, hindi siya double digit yung number ng crime dito sa Marinduque. Ang galing, sa lugar natin sa Pilipinas, there is the Marinduque, no? Wherein ngayon, naririnig natin, parang to total it all, parang it's generally peaceful. No wonder, no, na yung eleksyon na katatapos lamang at naganap sa Marinduque ay halos wala tayong narinig na reported untoward incident. So, any other things, no, PD, na
po meron pa kayong ika nga, aside from the programs, the projects na isinasagawa nyo ngayon, eto napakaganda na nabanggit nyo kanina, no? Yung kalalakihan kontra kababaihan sa karahasan, wherein ika nga nabibigyan ng focus, no? Na hindi na magkaroon ng krimen o ng mga untoward incidents involving this kalalakihan aabusuhin ng mga kababaihan. So any other things sa nais nyo pa pong idagdag para po sa ating mga kababayan, lalo higit po sa mga tiga Marinduque. We are being viewed worldwide. We are being heard over the radio. Please go ahead. Yes, ma'am. Hindi magiging effective ang Marinduque Police Provincial Office kung walang suporta yung local government natin na pinamumunuan ng ating mahal na Governor Presbitero Velasco. So yung mga projects din namin na iba po dito, yung Peace and Order Council namin, mayroon po silang support na binibigay para matulungan yung PNP natin sa Marinduque. At kukunin ko na rin yung pagkakataon na ito na magpasalamat po kami na binigyan nyo kami ng pagkakataon para ma-air o maibenta namin yung probinsya namin dito sa Marinduque na tinatawag nilang puso ng Pilipinas. Maraming salamat po. Wow! Ang ganda naman ng tawag sa Marinduque, PD, puso ng Pilipinas. Tama po Yes, ba? ma'am. Ito yung heart of the Philippines. Oh, di no wonder partner, no wonder na yung crime status dyan is more of generally peaceful, no? Ito pala Yes. is puso ng Ibig sabihin Pilipinas. po, mapagmahal ang mga tao dyan, hearted, mapagmahal. Nasa puso ng Marinduqueño ang pagmamahal. Hindi nga. Kaya nga tinawag siya ng puso ng Pilipinas. Kanina nga gusto ko nang tanungin kay PD, no? Parang ang sarap tumira sa Marinduque. Napakatahimik. Anyway, ma'am. PD, kayo po ay unang-una congratulations po sa lahat ng ating mga otoridad, of course, with Marinduque, no? Sa katatapos lamang na halalan at sa mga preparasyong ginagawa naman natin sa darating bukas, no? Ang ating undas. So this time, we'd like to extend our thanks from the author, DDDO and PD. Maraming salamat po sa pagkakataon. This time, we will be asking for your parting message. PD, please go ahead. Yes, ma'am. Bilang panghuli po sa pamunuhan po ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, sa pamumuno ng ating mahal na Chief PNP na si General Benjamin Acorda Jr. at ang aming Regional Director na si Police Brigadier General Doria. Ang pamunuan po ng Marinduque Police Provincial Office ay makakasiguro po kayo na gagampanan po namin ng taos-puso yung aming sinumpiang tungkulin para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, ma'am. Okay, maraming salamat. Yan po ang Provincial Director ng Marinduque Police Provincial Office, Police Colonel Christopher D. Melchor. Di na tayo magpapaligoy-ligo, no? Alang minuto lang, ipasok natin ang ACOPA, Assistant Chief of Police ng Valenzuela City Police Station. Sa katauhan po ni Police Lieutenant Colonel Randolph Asuncion. Magandang tanghali sa iyo, ACOPA. Minuto na lang, wala pa siya. Go ahead, go ahead. Ma'am, magandang tanghali po. Ma'am Flori, sa amuse po ng Northern Police District, kay Ma'am Connie Salas. At sa lahat po ng nakikinig at nanonood po, ang lingkod ng bayan, kaagapay ng mamayan. Okay, wala nang intro to, no? Alamin lang natin yung ika nga, nakakatatapos lamang na eleksyon kahapon, how they manage it. Congratulations, no? Very peaceful at ika nga payapang naisagawa. And at the same time, hingin na rin natin yung kahandaan nila, preparasyon na isinasagawa para po sa ating Oplan Kaluluwa o ang ating undas tomorrow. Go ahead. This is your floor now. Ma'am, yung nakaraan pong BSKE,
General peaceful naman po. Out of 33 barangay, wala pong crime incident po na nangyari. Sa tulong po yun, ma'am, ng Bureau of Fire, Army, BJMP, ang local government po. Ang lalong-lalo na po ang volunteer po, ma'am. Sila po, hindi po namin magagawa pong matahimik ang eleksyon 2023 dito po sa Valenzuela kung wala po sila. Ma'am, nakakatawa nga, ma'am, nung nag-ikot kami, ma'am, kahapon, makikita mo, ma'am, yung suporta, ma'am, ng volunteer, mga post multiplier namin, ma'am. Sila po yung nagmamando sa traffic, ma'am. Sila rin po yung naglilinis, wala pang bayad, ma'am. Nakikiisa po sila sa PNP, ma'am. Kaya po, nakakataba po ng puso. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng sumuporta sa PNP. Saludo po kami sa kanila, ma'am. Okay, so this time, atin na namang partner, nag-update na tayo dito kay Acopa, ha? Kumustahin natin yung sabi nga sa 15 minuto o 10 minuto lang, siya ay ating kadaupang palad, ano? Atin namang kahandaan ngayon, Oplan na kaluluwa o ang ating undas, Acopa. Ma'am, ditong undas po, Oplan Undas, naka-full na po kami, naka-full deployment na po kami. Noong 29, ma'am, skeletal na po kami kasabay po ng BSKE. Ngayon pong umaga, starting today, up to November 2, full deployment na po kami. Nakalatag na po yung aming personnel, kasama po, ma'am, ang volunteer, ang City Health Office, ang TMO, ang Bureau of Fire. Nakalatag na po, ma'am, pati po yung pads. Andun na po, ma'am, nung nag-ikot po ako, ma'am. Matutuwa ka uli, ma'am. Talagang tuwa, Go ahead. Matutuwa ka uli, ma'am. Nakakataba ng puso, ma'am. Kahapon, ma'am, yung sa BSKE, kasama po namin yung mga volunteer force multiplier. Pag ikot nyo po kanina, ma'am, kayo ng umaga, sila naman po ang kasama ng kapulisan po dito sa Valenzuela. Ganun po kami rito, ma'am, sa Valenzuela. Okay, siguro, sandali lang, may special request kami, no? Medyo gumit na ka ng konti sa camera. Malapit ka nang mapunta dun sa dulo, Di ka na namin makita. Ako pa. Okay po, ma'am. Okay. Alam mo, ako pa and partner, no? Talagang, pag talagang yung kababayan natin o kaming mga sibilyan ay nag-extend ng aming tulong, pagmamahal at malasakit sa ating mga kapulisan. Siyempre, it turned out to be na aalagaan kami lalo ng ating mga kapulisan. So this time, nais natin kumustahin naman, paspasan tayo, yung pinaka-latest and significant accomplishment ng Valenzuela City Police Station. Ma'am, yung significant, ma'am, namin, ma'am, ito nga, ma'am, yung pagmalaki namin, ngayong pong BSKE, zero crime incident po kami. Wow, galing Last week po, yung nagkaroon po kami ng region-wide sakleo on loose firearm. Meron po kaming arrested na 4. Nung 31 po, nung 30 po, 29 po pala, 29 before election po, meron lang pong hindi nakapagpigil na mag-inom po. Meron po kaming arrest 2 po. Pero generally speaking, syempre, headed by the father itself, no? The District Director, Police Brigadier General Rizalito Gapas, no? Yes, ma'am. Opo. Talagang umusog-usog ka sa gitna, no? Papunta ka na ng papunta dun sa tagiliran, Talagang, Ma'am Connie, no? Ayaw niyang pumunta talaga sa gitna, no? Okay, si Ma'am Connie, baka si PIO, ang aking co-anchor, baka meron siyang gustong tanungin sa'yo, tapos sabay magpapaalam ka na din. Go ahead, partner. Sabi nga natin, yung preparation natin sa UNDAS, ano yung ina-expect natin na may encounter nating challenge? Diba natapos na tayo ng BSKE? Ito namang UNDAS, ano yung magiging expected natin na pinagplanuhan natin na maging challenges natin ngayong UNDAS? Yun po, ma'am, kaya po nag-deploy po kami ng napakarami po. Dito po sa Valenzuela po, meron pong outer na volunteer po. Meron din pong inner. Yan po yung makakatulong po ng pulis sa mga meron pong mahihilo. Meron pong sa mga mandurukot po. Sa mga mag-a-assist po
sa mga bibisita po sa kanilang mga mahal sa buhay po sa sementeryo. Okay. So this time partner, no? Marami pa siyang nais ihatid sa atin, pero sabi nga, we took this opportunity na makasama rin ang ACOPA ng Valenzuela City Police Station. On behalf of the Chief of Police of Valenzuela City Police Station, syempre congratulations again sa entire na ating mga alagad ng batas sa katatapos po lamang na SK and barangay election. So this time we will be asking for your parting message, ACOPA. Please go ahead. Ngayon pa lang ma'am, ulitin ko ma'am, nagpapasalamat po ang buong pwersa po ng Valenzuela sa Force Multiplier, sa lahat po ng sumuporta po sa BSKE at ngayon pong UNDAS. Nagpapasalamat din po kami sa guidance po ng aming District Director, sa Police Brigadier General Rizalito Gapas, at ang Command Group, ang aming idol, si Sir DDA, si Police Colonel Erosito N. Miranda, ang aming pong action man, si Sir DDO, si Police Colonel Ben Liner Capili, ang aming pong mabait at masipag na CDDS, Police Colonel Edelberto Petiliano, at syempre ang aming masipag at wala pang tulog na Chief of Police, Salvador Bong Destura Jr. At ang sa buong pwersa po ng Valenzuela, maging ano lang po tayo, alerto, huwag po tayo mapapagod. At ito pa rin natin ang ating tungkulin. Maging masaya tayo habang naglilingkod. Muli po, magandang tanghali po sa ating lahat. Okay, maraming salamat. Yan po ang Assistant Chief of Police for Administration ng Valenzuela City Police Station, Police Lieutenant Colonel Randolph Asuncion. Partner, maraming salamat, no. Isa ka rin sa nais naming pagpasalamatan bilang our authorities in uniform sa katatapos lamang na very not necessarily peaceful but a little bit minimal, no, yung nangyaring untoward, and sa kabuuan ay naganap at natapos ang nasabing eleksyon. So this time, I hope you will be with me live, no. Siya po ay abalang-abala kanina. Bigyan natin siya ng pagkakataon naman to to give us her parting message. Bigla ka naging guest partner. Go ahead. Opo. Bago po ang lahat, nais ko magpasalamat sa lahat ng sumuporta para maging matahimik ang ating barangay at sangguniang kabataan election dito na sa Kamanaba. Naging tahimik ito dahil sa tulong ng ating mga partners sa community. At syempre po dahil sa kasipagan, sa pag-ikot at pag-inspect ng aming District Director, Police Brigadier General Rizalito Gapas, ganun din ang aming command group. Kaya makakaasa po kayo na itong UNDAS ay patuloy pong maglilingkod ng taus-puso ang pulisya ng Kamanaba para po sa tatahimik at masaya nating pag-alala sa ating mga yumao. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay. Maraming salamat. Yan po ang isa ko pang co-anchor, si Police Lieutenant Colonel Connie Salas, PIO Northern Police District. At syempre, abala yung isa pa nung nakaraan, ano? Si Police Major Darius Agmali. Si Captain Kristen, no? I also miss him. And Lieutenant Colonel Anthony Gantang. So, once again, congratulations. Hindi ko nga pala na-mention, halos lahat naman ng ating mga authorities prior, to the election na naganap po kahapon, ay nagkaroon sila ng mga inspection, visitation on all the areas na gaganapin ang nasabing election. Sabi nga, ang summary ng lahat-lahat ng ito, although may mga reported untoward incidents, sabi nga, thank God, no? At natapos po ang nasabing barangay elections, which is, it will only last yung kanilang term for 2 years. Then, darating ulit ang isa pang muli ang eleksyon. So, sa lahat po ng ating mga otoridad, sabi nga, mauuna kay Lord. Thank you, Lord. Para po sa sa naganap na eleksyon na tapos at ay naitsagawa. Thank you sa aking pilot, kay Police Corporal Robin Barameda.
At sa ating engineer kay Engineer Arnold. So once again, magkarinigan po tayong muli sa darating na Martes. Pero po bukas, ingat po tayong lahat sa mga mamamasyal sa mga sementeryo at dadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, Floy Gabitan. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station ng dekada 80.